plures efficimur quociens metimora vobis, semen est sanguis Christianorum. The more often we are mourned by you, the more in number we grow. The blood of the martyrs is the seed of Christianity. Habang kami inyong inuuusig, lalo't higit kaming dumarami. Ang dugo ng mga martir, ang binhi ng Kristyanismo. Hindi ang isang madali at walang pasakit na buhay at pag-iral sa mundo ang ipinangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod. God did not promise us a bed of roses. Ito ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at gobernador. Ang mga pag-uusig ng mga Kristiyano noon at ngayon ang ating inaalaala, ipinagdiriwang at ipinanalangin dahil sa tapang paninindigan at pananatiling tapat ng napakaraming mananampalataya ng Diyos. Sukdulang ang kapalit nito ay pagdurusa at pag-aalay ng sariling buhay. Today is Red Wednesday. Ang pagdiriwang na ito ay inisyatibo ng Aid to the Church in Need, na ang layunin ay palutangin ang pag-uusig at kawalang katarungan na nararanasan ng mga Kristiyano. Katiyak nito ang pagsang-ayon at pagpapalaganap ng paggalang at pagpaparaya o tolerance sa pagkakaiba-iba ng mga tao sa relihiyon at pananampalataya. Hinihikaya tayong lahat upang manindigan para sa iba't ibang relihiyon o pananampalataya at sa mas malawak na usapin para sa freedom of religion, kalayaan sa pagsamba o relihiyon. Mahigit 200,000 mga Kristiyano sa buong mundo ay walang kalayaang isabuhay ang kanilang pananampalataya. Nararanasan nila ang pang-aapi at pag-uusig because of their religion and faith. Ayon sa isang malawakang pag-iimbestiga at pagsusuri, halos 75% sa mga karahasang panrelihiyon, ang mga biktima ay mga Kristiyano. Religiously motivated violence is mostly perpetrated against Christians. Ang ating pagdiriwang ngayon ay isang paraan upang tayo ay makiisa in solidarity with Christians who suffer because of their faith. Kaya kulay pula dahil ito ay sumasagisag sa kulay ng dugo na dumanak mula sa mapakaraming mga Kristiyanong inusig at inuusig pa hanggang ngayon. Bakit may pag-uusig? Dahil ang ating Panginoong sinusundan ay una nang nakaranas ng pag-uusig. And even before the coming of Christ, the prophets chosen and sent to the world by God had all been persecuted and killed. At ang pag-uusig na ito ang nagdala kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay.
And so the center of our celebration is the Paschal mystery of Christ. Ang misteryo Pascual na tumutukoy sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ang siyang pinakamahalagang prinsipyo at batayan ng Kristyanismo. Ang pagiging martir ay pakikisalo sa ganitong kamatayan ni Jesus. Ang pag-uusig na nararanasan ng mga Kristiyano ay kawangis ng karanasan ni Jesus. Ito ang rurok ng pagsunod at pagsasaksi ukol sa pananampalataya at sa mabuting balita. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, sa panahon ng pag-uusig, ang Kristiyano ay nabibigyan ng isang magandang pagkakataon. Ito na ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Sabi ni Pope Francis noong October 19, 2015, sa okasyon ng beatification ni Obispo Oscar Romero, mula sa simula pa ng pag-iral ng simbahan, naniniwala na ang mga Kristiyano na ang dugo ng mga martir ay binhi para sa mga Kristiyano. Ito'y ayon sa pahayag ni Tertullian na una ko nang binanggit sa simula ng pagninilay. Gayon din sa kasalukuyan, sabi pa ni Pope Francis, sa isang dramatikong paraan, ang dugo ng napakaraming Kristiyanong martir ay patuloy na ibinububo, iniaalay sa iba't ibang dako ng mundo. At kalakip nito ang pag-asa na ito ay mamumunga ng isang masaganang ani ng kabanalan, katarungan, pagkakasundo at pag-ibig sa Diyos. Sabi po sa isang poster na ginawa patungkol sa pagdiriwang na ito, there will be no 500 years of Christianity without 500 years of sacrifices of the martyrs of the faith. Sa diwang ito, sa mata ng simbahan, lubhang napakahalaga ng papel at pag-aalay ng buhay ng mga martir at ng mga Kristiyanong hanggang sa ngayon ay nakararanas ng pag-uusig ng dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Isisingit ko lang po, parang trivia. Kapag kinakanta ang litanya ng mga banal, ang mga nauuna ay mga pangalan ni Maria, Jose, ng mga arkanghel, ni Juan Bautista, at ng mga apostol. Ang kasunod ng mga apostol, lahat iyan ay pangalan ng mga martir. Kaya sa pananaw ng simbahan, parang hindi naman sa mas mataas, kundi mas parang napapahalagahan ang sakripisyo ng mga martir. And I think, as a people, as Filipinos, para bang nakakahikayat, nakakapagdala ng pride, healthy pride, I guess, ng ating mga unang dalawang santo, lahat ay mga martir. San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, mga martir na Pilipino, nakaranas ng pag-uusig. Pero nanindigan at nanatili sa ugnayan kay Kristo. Jesus gives an assurance to His disciples. Sabi ng Panginoon, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan
o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Hanggang sa kasalukuyan, ito ang sinasabi ni Jesus sa atin, ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Matapos ang pagtitiyak sa atin na totoong mararanasan ng mga nananalig at mga mananampalataya ang pag-uusig at pagdurusa, sinabi naman ni Jesus, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Ibig sabihin, pangangalagaan tayo ng Diyos. Parang sinasabi ni Jesus, maaari nga kayong mamatay ng dahil sa pag-uusig, ngunit kayo ay mabubuhay. I think this assurance enables those faithful who are being persecuted to trust the Lord, to commend their lives to God, who promises heaven and abundant life for those who are steadfast, to those who remain faithful. Sa pamamagitan ng pagtuon sa pangakong ito ni Jesus, doon lamang tayo makapamumuhay ng walang anumang takot at pangamba sa oras at panahon ng pag-uusig. Live without fear. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Hango sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 17, talata 33. At ito naman ang sinasabi sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 5, mga talata 10 hanggang 11. Pinagpapala, mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganito rin ang narinig nating pagtitiyak ni Jesus sa Ebanghelyong tampok ngayon. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen.